about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Good afternoon, everyone. So, ang update is nasa loob sa detention si former President Duterte. Meron siyang access ngayon sa kanya lawyer na confirm na ng ICC na ang lawyer niya ay si Nicholas Kaufman. At araw-araw sila nag-uusap ngayon. Araw-araw sila nag-uusap ng kung anong gagawin sa kaso. At almost every day, meron din akong oras sa pagbisita sa kanya. Ang pinag-uusapan naman namin ay unang-una yung bayan, pangalawa yung pamilya, and pangatlo yung mga mensahe niya para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman ay ang estado ni Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko lang kasi alam kung hanggang saan ang gusto niya sabihin sa publiko sa kanyang health concerns ngayon. Pero siya ay nasa hospital hanggang ngayon. Nakita naman natin yung kanyang pag-collapse doon sa ICC detention kahapon. So hanggang ngayon ay nasa hospital siya. At meron atang mga procedure na gagawin sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yung mga procedure na yon. Siguro bagay na tanungin natin ang kanyang next of kin o ang kanyang asawa sa kung ano yung mga health concerns ngayon ni Attorney Medialdea. Pagdating naman kay Attorney Harry Roque, wala siya ngayon dito sa The Hague. Nandito siya sa Netherlands. Pero nandoon siya sa isang lugar sa labas ng The Hague para mag-file ng kanyang asylum documents. So wala akong update kung ano yung mga pangyayari doon sa kanyang pag-file ng asylum documents. Bagay siguro na mag-request tayo ng interview with Secretary Attorney Harry Roque kung anong estado ng kanyang pag-file ng asylum dito sa the Netherlands. Ang estado ng Office of the Vice President, patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Right, opo. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, wag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Iilan na lang naman po ang naiwan na projects dahil approximately 700 million yung budget namin dyan. At yung projects namin, karamihan ay magdidepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa advokasya namin sa edukasyon. So ang preparations namin ay before magbukas ang bagong school year sa mga GIDA areas ng mga public schools natin. So, yes, multitasking ako.
Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako through our satellite offices, through our central office of the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. At yes, wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil ah, mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor sa sobrang dami ng issues and concerns ng isang lugar. So marunong na ako bumalanse. Are you going to join na po ba the rallies of the PDP laban coming forward pag bumalik po kayo dito sa Pilipinas? Yun lang po, ma'am. Unang-una, um, hindi ko pa, meron akong return ticket dahil sa April yon. Dahil kailangan kasi required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito, sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas diyan sa ICC detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP, PDP. senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and Vic meron pang Rodriguez, ma'am. isa. Vic Rodriguez, ma'am. Vic Vic Rodriguez. Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong 4 na guest candidate. Si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, tingin ko yun nga siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Kailan po natin inaasahan na magbubuo po ang legal team ni dating Pangulong Duterte? Mamayang gabi may darating na isang abogado, no? So, kailangan ko siya kausapin, kailangan ko siya i-interview para maidagdag siya sa legal team. Hindi ko sila papangalanan dahil gusto ko protektahan ang kanilang privacy dahil baka mabombard sila ng
kung ano-ano, no, na mga tanong o mga tawag o mga lobbying ng mga iba't ibang grupo, iba't ibang tao. So, hindi ko papangalanan yung ibang miyembro ng legal team. Papangalanan ko lang ang lead counsel natin ay si Nicholas Kaufman. Sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay dating Pangulo? Sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Sa tingin ko ba pananagutin sila? Base sa sagot ng Secretary of Department of National Defense ay mukhang wala. Hindi sila pananagutin, pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military, ang protector of the states and national sovereignty. At dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng Armed Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command, o dating tawag natin ay Presidential Security Group, masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga dating Pangulo. Kung makikita nyo, ang mga security detail ng ating former President Estrada, former President Arroyo, ay mga miyembro at ni former President Duterte ay mga miyembro ng PSG. Dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are, kumbaga, icons ng ating bansa and they're very important individuals para sa isang bansa. The answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So, hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Well, actually, oo. Tayo, yung buong bansa natin, we already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga, sinabi ko kanina, kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba, pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin as a country, as a nation, moving forward? May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador at meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget sa ngayon, no? Public funds is expended in a constitutionally infirm document. So, ano bang gagawin ng bansa? Ituloy natin ang demand natin for transparency, accountability, peace and security para sa ating bayan. Ang sa akin lang din, no, na observation ba, noong nakaupo ako doon sa gallery ng ICC at nakikinig sa initial appearance ni Pangulong Duterte, a total of 43 cases. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay ha. Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay
and they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Nagiging, alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, 43 counts of murder, ibinigay natin sa isang foreign jurisdiction without any legal basis at all. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Yung pamahalaan talaga natin ang naghatid na sa ating Pangulo doon sa dito sa The Hague, sa ICC. Mambalikan ko lang yung concern ng mga pamilya, family members ng mga victims. Nakita niyo po ba si Pangulong Duterte? Alam na namin, 'di ba, na nag-iimbestiga, nag-i-interview ng witnesses. Alam namin kung sino, alam namin kung saan, pero wala siyang ginawa talaga. Pinabayaan niya because he was of the belief that as a Filipino citizen, the government will not cooperate once there is a formal investigation that will happen inside the Philippines or once there is a warrant of arrest. So wala talaga siyang ginawa sa mga witnesses, sa mga family members. Pangalawa, nakita nyo, kailangan siya itulak ng mga pulis para gumalaw. At kailangan siya itulak akyat ng eroplano. So, wala na siya physically magagawa sa mga family members at sa mga witnesses. Pwede ba siya mag-utos ng mga tao na, on my behalf, gawin ito, gawin niyo yan? Pwede siguro, pero hindi niya ginawa.